Literal na buwis buhay ang paghahatid sa sementeryo ng isang patay sa Laurel, Batangas kaninang umaga. Ang kabaong, maingat na itinawid sa umaapaw na spillway habang nakasurod na naglalakad ang mga kamag-anak at iba pang nakikiramay. Ang spillway kasi ang pinakamalapit na daanan papuntang sementeryo. Naawa ko kami sa kanila dahil kahit lakas ng baha lakas ng ulan at baha, pinipilit pa rin nilang libing ng kanilang mga kamag-anak. Kita nyo naman kung gaano kalakas yung agos ng ilog dito sa ibabaw ng spillway. Ganyan yung sinuong ng mga nakipaglibing kaninang umaga. Pero para sa mga otoridad, lubhang napakadelikado na kanilang ginawa. Kaya simula ngayong araw ay mas hinigpitan na nila ang pagbabantay dito sa spillway. May nakabantay na ngayong taga-Coast Guard sa spillway. Meron din mga pulis at taga-Bureau of Fire Protection ang nagmamonitor. Sa bayan ng Lemery, taas-baba ang baha sa pangunahing kalsada papuntang munisipyo. Isa sa mga naglakas loob na lumusong si RJ. Hindi nga lang nakayanan ng kanyang motorsiklo ang taas ng baha. Nagmamadali raw kasi siya na makauwi sa kanila para alalayan ang mga magulang. Malakas yung alon sa amin mag-aano sa kanila tutulong po lumikas Sa gitna ng ulan at baha, walang tigil sa paglilinis ng kanal ang mga tauhan ng munisipyo. Wala hong tigil ang ulan. Tayo naman po ay wala din hong tigil sa paglilinis. Mahigit 400 pamilya ang nagsilika sa buong bayan ng Lemery. Karamihan ay nakatira sa mga coastal barangay. Mula nung madaling araw, paglakas ng ulan, dumami na yung mga nag-evacuate namin mga kababayan. Samantala, isang katawang palutang-lutang ang natagpuan ng mga otoridad sa katubigang sakop ng Batangas City kahapon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung dito sa Pilipinas ay binabayo tayo ng malakas na hangin at ulan, ang ilang bansa sa Asia at Europe, matinding init ang kalaban. Katunayan sa bansang Turkey kung saan sumisiklab ang napakaraming wildfire sa kasagsagan ng heatwave. May nabubuo pang nagliliyab na buhawi. Dahil sa nararanasan ngayong matinding heatwave sa Turkey, kaliwat ka ng wildfire ang sumiklab sa ilang bahagi ng bansa. Libo-libong residente na ang pansamantalang nilikas nitong buwang ito. Ang pagkapula ng mga autoridad sa mga sunog, naging pahirapan palalo sa pagsiklab ng nagliliyab na buhawing ito. Isang fire tornado. Ang fire tornado o tinatawag ng fire whirl o fire devil, isang napakadelikadong natural phenomenon. Napakainit kasi nito at mabilis na kumalat. Ang mga fire tornado ay nabubuo kapag may malaking sunog gaya ng wildfire. Naglalabas ito ng napakainit na hangin na mabilis umangat. Habang ang mainit na hangin ay tumataas, hihigupin ito ang hangin mula sa paligid. Kapag may presensya ng paikot na galaw ng hangin, ito'y magsisimulang umikot. Gaya ng kung paano nabubuo ang mga buhawi o ipo-ipo. Ang kombinasyon ng pataas na hangin at paikot na galaw nito ay bumubuo ng vertical vortex. Kung ito'y nasa gitna ng apoy o abot ng apoy, nasasama nito ang apoy, abo at debris. Ito ang nagiging fire tornado. Bihira mga magka-fire tornado sa Pilipinas, posible pa rin itong mangyari. Ano ba ang dapat gawin sakaling mangyari ito? Kuya Kim, ano na? Sakaling magka-fire tornado, lumikas na agad sa isang ligtas na lugar. Lumayo sa direksyon ng apoy at hangin. Huwag ding subukang labanan o apulahin ito. Kaya kasi ng mga fire tornado na magtapo ng mga naglalagablab na debris. Sa halip, tumawag agad sa otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post or comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tila hindi pa rin ramdam ng maraming Pilipino ang pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. Kahit pa nasa 1.4% na lamang ang inflation nitong Hunyo. Malayo po yan sa 5.8% inflation ng maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Urgent national concern pa rin yan bago ang kanyang State of the Nation address. Lalo't hindi makasabay sa pagmahal ng mga bilihin ang mga dagdag sahod. Himayin natin yan sa SONA Special Report na tinutukan ni Sandra Aguinaldo.
1 hanggang 2 beses sa isang linggo namamalengke si Nati Antonio para sa kanyang pamilya. 2 piraso lang. Sa isang linggo, magkano yung budget mo pamalengke? Minsan umaabot po ng 1.5 pero wala po doon yung bigas. Umabot sa magkano ang dinarado? Umabot po ng 60 ang kilo. Last year? Opo, last year. Opo. Oo. Ngayon, 50 na lang. 50 na lang. Bakit di mo pinili yung iba na mas mura? Ano po kasi, nasanay na po kasi kami sa ganong bigas. Kahit walang ulam, pwede pong kainin. Kahit bagoong lang po sa kalamansi, okay na. Bumili rin siya ng baboy at iba pang rekado. Bakit lampas 1/4 lang yung binili mong baboy? Minsan 5 kami. Pwedeng tig-iisang kiwa lang. Lalagyan din po ng sabaw, linaga, tapos konting gulay. Yun na pala. Mahalaga ang bawat sentimo, lalo't kinita niya ito sa paglalabada at pagiging house cleaner. Pero ang perang pinagpawisan, mabilis nakawala sa kanyang mga palad. Pataas na ng pataas talaga. Sana magawan pa ng paraan na ibaba, lalong-lalo na sa bigas. Sa bawat sona ni Pangulong Marcos, tinatalakay niya ang inflation o yung kabuang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ng isang ekonomiya. Whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Sa datos ng GMA Integrated News Research, 5.8% ang average inflation pagkaupo ni Marcos. Nanatili itong mataas sa taong 2023 sa average na 6%, 3.2% noong 2024. Unti-unti pang bumaba nitong 2025 at nitong June, 1.4% na lang ang inflation rate, pasok sa target na 2 hanggang 4%. Sa ulat ng Department of Economy, Planning and Development noong 2024, ang bigas ang pangunahing nagpapataas sa inflation. Para masugpo ito, nagpalabas ng executive order ang Pangulo para maibaba ang taripa sa imported rice, dinagdagan pa ang binibiling palay ng National Food Authority sa mga magsasaka. Nitong Mayo, inilunsad ang Benteng Bigas Meron Na program. Nabibili ito sa Kadiwa Center na nasa 41 pa lang sa buong bansa. There are some very great accomplishments all over the past year. Namely, the decision to cut the tariff on rice. Pero puna ng mga kritiko, hindi naman nakabibili nito ang nakararaming Pilipino. Kaya rin daw 20 pesos lang ang kilo nito dahil may subsidiya o inaabunuhan ng gobyerno. 5 billion pesos ang budget dito ng gobyerno sa taong ito. Bibili mo yung palay at 24, ibibenta mo ng 20 yung bigas, giniling na, no? So, imposible under the present system na manatiling 20 pesos yung bigas. Kaya kasing ibenta at 29. So, ang subsidy is 9 pesos. Pero siyempre, hindi natin sinasama yung ibang gastusin ng NFA. Ang grupong Federation of Free Farmers nagbabala rin sa epekto nito sa kita ng mga magsasaka. Mawawalan ng gana yung magsasaka magtanim. No? Hindi na niya iisipin yung long term. Ang kailangan ipagkain niya ngayon, ang problema, yung kanyang produkto, napakamura naman ang bili. Baka hindi na siya mag-survive. Para naman kay Philippine Institute for Development Studies Senior Fellow Roelano Briones, hindi ito kasalanan ng 20 pesos na bigas. It's not plausible na that much rice is actually driving the market price. Traders are comparing the palay price being offered by farmers versus the availability of cheap imported rice. Aminado ang Department of Agriculture na ang tunay na solusyon sa isyong ito, pagpapataas sa produksyon ng bigas ng bansa. We really need to do a lot of structural investments sa agriculture. So if we can invest on public goods, transport, logistics, distribution, irrigation, post-harvest,
Sinusulong na palawakin pa ang programang Benteng Bigas meron na sa susunod na taon. 18 billion pesos na ang hinihinging budget para rito. Sa kabila ng pagbaba ng inflation, tila di ito damaninati. Yung 500 kasi dati, marami nang nabibili. Ngayon yung 1,000, ilang piraso na lang. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, hindi pa rin ganap na bumababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin kung ikukumpara sa presyo ng 2022. Ang imported at local well-milled rice halimbawa, mas mababa noong 2022 kaysa ngayon. Kamakailan, sumipa rin ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang pag-atake ng Israel sa nuclear at military sites ng Iran. Kung sweldo naman ang pag-uusapan, tumaas ang daily minimum wage pero hindi sapat para tapatan ang taas presyo. Habang hinihintay ang pangmatagalang solusyon ayon kay Briones, dapat tiyakin ng gobyerno na hindi nasasayang ang national budget para tunay na mapakinabangan ng sambayanan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na po problemahin ng maraming Pilipino kung may kakainin ba ang kanilang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Bukod sa wind signal warning, may babala rin ng storm surge o daluyong sa buong Zambales. Mula sa San Antonio, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, bumubuhos ngayon yung malakas na ulan na sinasabayan din ng malakas na hangin dito sa bayan ng San Antonio sa Zambales. Pabugso-bugso naman yung ulan buong araw. Katulad kanina, bago tayo umere, hindi pa naman ganito kalala yung sitwasyon. Ambon-ambon pa lang pero bigla ngang bumuhos at lumakas yung ulan. Ilang araw na ganyan yung sitwasyon dito sa probinsya ng Zambales kaya may ilang lugar ng binaha at may kalsada ring nasira. Itinaas ng PAGASA ang storm surge warning sa buong Zambales. Mabagsik ang mga alon, lalo rito sa bahagi ng karagatang sakop ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio. Noong nakaraang linggo pa ganyan ang sitwasyon dito. Kapag ganitong may bagyo na pinalalakas pa ng habagat tulad ng nakikita nyo ay malalaki at malalakas yung hampas ng mga alon. Yan yung sumira dito sa bahagi ng Coastal Road sa Barangay San Miguel. Sabi ng mga nakausap naming kawani ng barangay, mahihirapan daw itong ayusin dahil nagpapatuloy pa rin yung bagyo. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ng barangay ang bahaging ito ng kalsada. Baha naman ang problema rito sa Barangay San Nicolas sa may kalapit na ilog. Pinasok ng tubig ang gawaan ng hollow blocks kung saan nagtatrabaho at stay-in si Joey. Wala nang ang kita dahil tigil trabaho, sinira pa raw ng bagyo ang bubong nila. Dahil po sa lakas ng bagyo, takbo ako dyan sa may malaking bahay. Siyempre ma'am, hindi ka makatulog dahil siyempre lilipakin po ng yung hangin sa bubong. Ganun. Minsan, umuwi na lang sa kamag-anak. Sa Olongapo, tumaas ang level ng tubig dahil ilang araw nang umuulan na sinabayan pa ng high tide. Parang basin kasi yung Olongapo City, no? Plus may mga barangays tayo na medyo mas mababa sa sea level siya. Naawa lang po ako sa sarili ko po. Kasi nga, apo ko po yan disabled. Kailangan po siyempre ng pagkain. Minsan nangihingi, wala po Wala na, nanawagan lang po ako na kahit konting tulong lang po kasi para po masurvive po yung pangangailangan namin sa araw-araw. Tuloy-tuloy daw na namamahagi ng relief packs ang LGU. Nakahanda raw ang LGU na rumesponde sakaling lumala pa ang sama ng panahon. Mel, naglabas ng General Flood Advisory yung Office of Civil Defense Region 3. Pinag-iingat po sa banta ng pagbaha as of 6 p.m. yung mga bayan ng Subic, Botolan at Candelaria. Yan yung latest mula rito sa San Antonio, Zambales. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat at maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Rumagasa ang baha sa isang subdivision sa Antipolo, Rizal dahil sa bumagsak na pader ng isang private property. Sa lakas ng agos ng tubig, nagkukumahog sa pagtakbo ang mga residente ng isang subdivision sa Barangay San Jose mag-alas 8 kagabi. Ang mga kalsada ng mistulang ilog. Mabilis sumupa ang baha pero ayon sa mga residente, inabot sila hanggang madaling araw sa paglilimas ng naiwan itong putik at basura.
Walang naitalang sugatan. Plano ng barangay na makipagpulong kasama ang kinatawan ng 2 subdivision at ang may-ari ng private property para matugunan ang problema. Sinusubukan pa naming kuwanin ang panig ng kinatawan ng kalapit na barangay at ng may-ari ng private property. Ipinagpaliban muna ng ICC ang paglalabas ng desisyon kaugnay sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang request ng kampo ni Duterte na isuspindi muna ang pagdedesisyon ng tribunal. Sa inilabas na dokumento ng ICC Pre-Trial Chamber na may petsang July 23, sinabi nitong para masigurong tama ang maging hakbang sa paglilitis, responsibilidad ng kampo ni Duterte na magbigay ng sapat na impormasyon para suportahan ang kanilang hiling. Maglalabas lang anila ng desisyon ng Chamber kapag sa tingin nito ay nararapat na at kapag may nagawa ng karagdagang hakbang ang depensa. GMA Pictures proudly presents P77, ang first horror film nito after almost 14 years. This July 13 na yan, mapapanood sa big screen at ang bida nitong si Barbie Fortesa naghahanda na rin sa upcoming GMA Gala. Pero may date na kaya siya? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Asan? Tayo lang ang tao dito. After almost 14 years, nagbabalik ang GMA Pictures sa paggawa ng horror films sa kanilang offering ngayong taon na P77. Sa press conference ng P77, humarap ang mga bida ng pelikula na sina Barbie Fortesa at iba pang cast members. Present din sina GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President for GMA Public Affairs at GMA Pictures EVP Nessa Valdelion. It's that type of horror movie that will haunt you in your sleep. Like yung patay na yung ilaw, tapos iisipin mo pa rin yung mga eksena ng napanood mo sa P77. Ito yung pagbalik ng GMA Pictures sa horror genre after so many years. Kaya talagang gusto natin magbigay ng kakaiba sa mga manonood. Siyempre, pag nanood ng horror, kailangan talaga nandun yung takot. Pero iba yung atake ng pelikulang ito. Sunod-sunod ang ikinaka-excite ni Barbie, ang showing ng P77 sa July 30. Ang kanyang birthday naman on the 31st at ang GMA Gala 2025 naman sa August 2. Ready na raw si Barbie para sa big night ng GMA pero di tulad ng mga nagdaang taon. Basta this year, pinromise sa akin ng team ko na gusto nila mag-enjoy ako sa gabing yon. So, meaning, syempre yung damit, hindi ganun ka komplikado dalhin. Kasi naalala nyo, di ba, ball gown nga si ate girl last year. So, ngayon, they promised me that I will enjoy that night. So, lotion lang. Lotion lang! Will you come with a date para sa gala? Have I ever? Yun nga, may jowa ako, di ako dumating ng may date eh. Ano, ngayon pa ba? Gusto mo ba limahin natin? The more the merrier. Charot. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. I love it! And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.